Magandang hapon po. Dito po tayo sa programa na Iparas kay Paras, podcast with me and paring Eli Saludar just stepped out at gusto po nating batiin ang ating mga mahal na mga kababayan all over the world. Magandang araw po sa inyo lahat at of course magandang hapon po sa ating mga mahal na mga kababayan na andito po ngayon sa ating bansa at naghihirap. Hirap na sa pamumuhay, sobrang taas ng mga bilihin, sobrang taas ang presyo ng transportasyon at lalo na ang mga utilities na biglang tumaas. Dito lang sa aking pamamahay ay nag-triple noong 3 buwan na lumipas. Ganito lang yung bill ko. Ngayong katatapos ng June ay nag-triple ang aking charges sa utility. At pati mga airlines, sobra na ang pagtaas. Mahirapan na ang ating mga, lalo na yung kailangan mag-travel ay talagang hirap na hirap sila. Manghihiram pa ng pera para lang ibibili ng ticket sa mga airline companies or sa mga ship passages nila sa domestic route na in the Philippines. So, ganun po katindi. At ang sabi nga, konting tulak na lang, mahuhulog na tayo sa bangin dahil sa hirap ng buhay ngayon. At palaki ng palaki ang utang ng Pilipinas, benta ng benta ang ating gobyerno ng kung anong ari-arian na maibenta at hindi natin alam na bawat benta ay may kickback na naman uli sila dyan sa mga binibenta na mga ari-arian ng ating pamahalaan. So, ngayon, maliban pa sa nangyayari na gulo sa ating bayan, may gulo pa na nangyayari sa ating mundo. Kundi itong ginagalit ng ating ally, kangay ating long-time ally, United States of America. At dito ay nananawagan yung kanilang State Department, yung kanilang Secretary of State, na si Marco Rubio, former Senator Marco Rubio, na itigil na ng mga bansa ang ugnayan sa ICC, lalo na yung bansa na ka-allies nila. Ito po, Rubio pressures US allies to cut ties with International Criminal Court or face sanctions and visa bans. Biro mo yan? Ang na-highlight nito ay yung ating bansa. Dahil tayo ay kasabwat ng ICC. Kaya nga, kinidnap si President Rodrigo Duterte ng grupo ni Marcos at sinabi ni John Vic, sila daw nagplano ni Marcos para kidnapin si President Duterte kasama si Gibo Teodoro, si Anyo, siya at John Vic was very proud to say that they were part of the plot to kidnap Duterte. So, yun po ang nangyayari. At ngayon, several countries like China, like Russia, Israel, and the United States, who are victims of the incursions and lack of respect by the International Criminal Court, nanghihimasukan sa mga bansa na may sarili naman silang hustisya, may sariling justice system, gusto pa rin manghihimasok nitong International Criminal Court tulad ng ginawa nila sa Pilipinas. At nagpauto naman or talagang deliberate na gusto talagang tanggalin ni Marcos si Duterte, ginamit niya ang ICC. Napadali ang pag-issue ng warrant at
nagsinungaling siya na dahil daw sa Interpol. We are daw duty bound to obey the Interpol. Pero nung inusisa, wala namang order talaga ng Interpol, kundi diffusion lamang. Hindi nga mismo umabot sa head ng Interpol yung proseso ng pagdakip o pag-issue ng warrant kay President Duterte. Kaya ngayon, natutunan natin itong kabulastugan na ginawa ni Marcos, ayaw na ayaw pala ng Amerika yung mga ginagawa ng International Criminal Court. Mapapakinggan natin ngayon si Secretary Marco Rubio kung ano yung kanyang hinanakit at appeal sa mga allies against the International Criminal Court of Justice. Ito po, pakinggan natin. Across the world, there's an institution that calls itself the International Criminal Court. Maybe you've heard of it, maybe you haven't. But chances are you don't know the names of its judges, of its prosecutors, or its president. And you shouldn't have to. But as we speak, the ICC and its friends are waging a war against our country, not with bullets or missiles, but with statutes and compacts and the force of so-called international law. When the ICC was born 24 years ago, they told us that it was merely a narrow backstop, a global court that would step in to prosecute only the gravest offenses, things like genocide and war crimes, and only when a nation's courts were unable to prosecute them on their own. But the truth is, it was something far more radical and extreme. It was a global tribunal staffed by unelected globalist bureaucrats who claim their power is almost unlimited. The danger of this global court has only continued to grow. Today, it threatens every aspect of our political and legal system. Border Patrol agents removing violent criminals from our country, American Marines risking their lives to defend our homeland, prosecutors working to dismantle terrorist plots to attack and kill Americans. If we stand idle, all of them would be at the mercy of foreign judges thousands of miles away, facing the constant risk of prosecution and even imprisonment for the so-called crime of defending their own country. The American people never agreed to any of this, and they never will. Read the words of our Declaration of Independence. We fought a revolution against a foreign power, transporting us beyond seas to be tried for pretended offenses. Independence is our birthright. We will never let foreign bureaucrats take that away from us. This administration will not sit by as the ICC and its allies seek to threaten our people. If they believe they can deprive us of our sovereignty, we will teach them the full meaning of American resolve. Ayan, Marcos. The Americans na idol mo, mga idolo mo, dati kaibigan mo ang China, ngayon nagpaalipin ka sa US, dapat you should also obey their own advocacy. Galit na galit sila dahil para sa kanila, yung kanilang independence is supreme. Their sovereignty is supreme. Pero ikaw, na nagpaalipin sa Amerika, ayaw mong sundin yung kanilang mga advocacy para maprotektahan ang kanilang taong bayan. According to Senator Rubio, now State Secretary of the United States, ay hindi pwede na makialam ang isang korte sa labas ng kanilang bansa, international court, habang mayroong judicial system na naka-iral or umiiral sa bansa na iyon. Bakit mo sinuway ang mga sinasabi mo at nagkunyari ka pa na wala kang kinalaman na ikaw naman ang nagmaniobra? At this has been revealed by the 18 Marines that you had a conduit with Marcos, with yourself, with Tambaloslos, Saldico, and Trillanes, and your own Secretary of DILG.
ay inamin na ikaw ang may kinalaman, ikaw ang mastermind doon sa pagpakidnap ni President Rodrigo Roa Duterte. Now, ang tanong ngayon, there is going to be a sanction. Nanawagan ang Amerika to its allies all over the world na alisin ang ugnayan sa ICC because they don't accept, they don't recognize the International Criminal Court. What is your reaction to that? Ipapairal mo ba yung personal na benefit mo? Personal na galit mo sa isang tao na susuwayin mo yung pakiusap ng Amerika na yung mga allies niya tulad ng Pilipinas ay tumalikod na sa ICC? But ikaw, you are the ones feeding the ICC of the strength. And there are even rumors na nagbibigay kayo ng pera sa ICC using the money stolen from the flood control scam. Can you imagine that? So, I hope tayo mga kababayan, magbuklod-buklod tayo, talo yung naniwala sa soberenya ng ating Pilipinas, na ang hustisya ay umiiral pa rin, the court system is working. Yun ang ini-emphasize ni Secretary Marco Rubio. While the country, its justice system is working, these pseudo courts in the international universe, wala dapat na mga poder na makialam sa mga residente, citizenship of a country, whether what the crimes they have committed, so long as that is cognizable by their local courts, their judicial system, hindi pwede na pakialaman nitong International Criminal Court. So yun po ang mandate ng Amerika. Ordinarily, we do not agree, but we have experienced that it's kind of a thing na kinakalungkot natin dahil ang isang Pilipino, ang Pilipino pa na Pangulo, ang siya mismo na alis, literally, physically, the former president who is also a Filipino. Kung ibabase natin sa statement ni State Secretary Rubio, ay no para sa Amerika yan. And that's why they're appealing to their allies to think in those terms because they are protection of the interest of their citizens. Ganun po katindi. So, I hope na ang ating ally, ang Amerika, will still strengthen and will patutuhanan yung mga sanction at saka yung pag-alis ng privilege to have a visa kung ang isang bansa, yung kaniyang citizen ay hindi tumutupad sa kanilang pinapakiusap. Yun po mga kababayan. Ito naman, nagiging controversial ito kasi mayroong balak ang prosecution doon sa impeachment case ni Vice President Sara na ipatawag ito bilang testigo ito si Ginoong Melvin Matibag ng NBI. Mayroon ng schedule pero mukhang dahil sa capriccio daw or pang-impluwensya ni Matibag sa prosecution arm ng impeachment court binabaliwala niya yung schedule at nag-request siya na
ibabaling sa ibang araw. Ito ay umangal yung mga ibang senador na dapat bigyan niyang prioridad yung schedule kasi nakalaan na yan. At isa dyan ang matigas ang kanyang pagtutol sa paglipat ng schedule ay si Senator Alan Peter Cayetano, former Senate President. Ngayon, ang inaangal naman nila ng magkapatid na si Pia Cayetano at saka si Alan ay parang very bad yung timing. Parang mayroong balik yung pag-question ni Alan, parang ang perception nila ay may balik kaagad na pananakot at using his power to intimidate. Yun ang nagiging perception ng mga senador sa ginawa ni Matibag na iimbestigahan daw niya ang dati ng controversial issue nung panahon pa ni President Duterte, yung pagtayo ng isang malaking stadium na doon ginanap ang Southeast Asia Games. At ito ay na-question dahil sa ikangay bakit masyadong mahal ang paggawa. At ito naman ay na-explain at nagkaroon ng investigasyon. In fact, ang number one na tumbok na may responsibilidad ay ang kasalukuyang Secretary of the Department of Public Works. Dahil at that time, alam ko naman, nung panahon na yan, long before pa, at nung panahon na yan, protege ni Alan Peter Cayetano, ito si Vince Dizon. Ang balita ko dyan, naging chief of staff pa niya yan. In one occasion, kami nung mga congressmen pa noon, ay there was a gathering invited by Alan. Ang nag-entertain sa amin, ito si Vince Dizon bilang kanyang parang chief of staff. So, I am very positive na protege ni Alan, ito si Vince Dizon. Pero doon sa panahon ni Duterte, mukhang ang mga nagkaso ay si Vince Dizon ang kinasuhan in the same issue, itong Southeast Asian Games na pagpatayo nitong stadium na kinontrata ng isang foreign company. At nagkaroon ng kaso dyan sa ombudsman at ang principal ay si Mr. Vince Dizon. Pakinggan natin itong sinasabi nitong si Melvin Matibag, mga kababayan. Narinig ko na naman yung Marites, pangalan ng babae yan eh. Parang Petra eh. No? But anyway, allegation na parang nananakot ba yung sinasabi mo? Alam nyo, mandato ng NBI yung mag-imbestiga. So kung may pumasok sa atin dito na mag-imbestiga tayo, gagawin natin. Ilang bagay yan eh, nasa mandate natin yan sa Republic Act 10867. By mutuo proprio, pwede yan, or upon a complaint, or upon direction from DOJ or Ombudsman, gagawin natin yan. Sa pagkakataong ito, may mga pumasok sa ating ebidensya at patuturing na rin nating reklamo sapagkat marami nagsasabi na yung PISCO hindi na subject sa auditing and liquidation proceedings. Ang gumalala nyo, wala naman akong binanggit na pangalan kung ano yung sinasabi ko. Sinasabi ko lang yung PISCO, kailangan investigan. Kaya nagulat ako na nagkaroon ng reaksyon na gano'n. Well, with due respect, kaibigan ko ito si Matibag eh. Long before na si President Duterte ay naging Pangulo, barkada ko na ito. Kami nila Alan, kami nila Freddy, magkagrupo kami nito. Pero nabigla lang ako na nandyan na siya. Bakit naman pinapaikot-ikot niya ang taong bayan? Tama nga yan ang NBI
may poder na mag-imbestiga. Pero hindi basta-basta ka na mag-imbestiga lang ng isang kaso. Sasabihin mo, mayroong nagsumbong sa akin or mayroong mga nagreklamo ganyan. Yeah, pero with due respect, Melvin, itong kaso tungkol dyan, pending na yan sa ombudsman. At kung na-dismiss man yan, it's still within the power of the ombudsman to revive. Kasi, kung na-dismiss for lack of evidence, there was no decision on the substance. Without prejudice yan. Kung talagang nasa ombudsman na yan, authority na ni Ombudsman Remulla yan. Kaya nagkaroon ng kulay dahil alam mo yung Pisco, inseparable yan sa pangalan ni Peter Alan Cayetano. So kung sasabihin mong bigla mong imbestigahan dahil may sinabi si Alan tungkol sa'yo doon sa, syempre, mayroong connection ka agad. You cannot avoid that fact. And in the first place, bakit ikaw mag-iimbestiga when that case is already pending in the ombudsman? Unless mayroong order si ombudsman na, Belvin, imbestigahin mo ito. Can you gather facts? Kasi na-dismiss itong kaso na ito. Pero ang involved doon, si Vince Dizon, bakit siya ang manager ng BCDA, and project ito ng BCDA together with Bisco. So, yun po ang dyan. Let us not play with words. At wag naman sana tayong magiging masyadong masyadong mataas, masyadong ma-influensyado ngayon na dapat nga you should be humble na na-reach mo yung profession na yan, na-reach mo yung position na yan, which was never contemplated in the first place. Magkasama lang tayo noon. Hindi mo na siguro akalain na maabot mo yan. At with due respect, you were only an official of the PDP Laban na dahil sa graciousness ni President Rodrigo Duterte, ginawa ka pa ng cabinet secretary, which is, maybe you never contemplated that in your lifetime. So, let's be, let's be fair. Huwag tayong magiging masyadong mapagmalaki sa ating posisyon. With due respect. Ako, I am only speaking bilang isang kaibigan na sana man lang yung mga ka-allies mo before who nurtured you, who became friend with you in the PDP Laban and so many, wag mo namang bigyan sila ng pagkahari-hari mo. Kasi magkasama naman tayo, we want the law to be applied. We want to punish the perpetrators, but let us not be victims of circumstance na obvious na manhandling na ginagamit na yung poder. Huwag naman sanang ganon ang mangyayari. I appeal as a personal friend na wag sana na gamitin as a weapon for political persecution. Yun lang po ang appeal natin dyan. Magandang hapon po sa inyo lahat.